Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So bilang pagpapatuloy at karugtong ng talakay natin sa usapin kaugnay po sa batas ng traveler sa kanyang sala sa paglalakbay niya. At natalakay natin noon na nagkaroon ng opinion ng mga ulama kung yung bang gagawin mong 2 rakaa na lang, yung 4 na rakaa ay obligado ba ito o sunnah? At ayon sa ibang mga ulama, ito ay obligado. Hindi mo pwedeng gawing 2 rakaa na lang. Ay, hindi mo pwedeng kumpletuhin yung sala. At naitala o naisalaysay ni Ibn Umar radiyallahu anhuma na hindi ito ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na kumumpleto siya ng sala sa paglalakbay. Hindi niya ginawa na kumumpleto siya ng sala sa paglalakbay. Na ibig sabihin yung 4, ginawa pa rin yung 4. Sabi ng Ibn Qayyim rahimahullah na talakay natin noong nakaraan na wala pong dalil na may o nakumpleto po yung sala sa paglalakbay mula pa po sa Propeta sallallahu alaihi wasallam hanggat sa mga sahaba. Kaya naman, ang original na sala sa paglalakbay ay 2 rakaa at hindi na po natin pwedeng dagdagan. Ngayon, pag-usapan natin mata tuksaru salah. Kailan nga ba paiiksiin ang sala? So, ang ibig sabihin dito, lahat ng 4 na rakaa ay pwede nang gawing 2 rakaa. So, pag-usapan natin kailan magiging 2 rakaa na lang po yung 4. اختلف الفقهاء رحمهم الله في تحديد مسافة السفر المبيحة للقصر والفطر. Nagkaroon ng opinion ng mga ulama, kahabagan nawa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa paglilimita ng distansya ng traveler, kung gaano nga ba kalayo ang dapat niyang lakbayin na pinintulutan sa kanya, na pwede na sa kanyang paiksiin ang lahat ng 4 na rakaa at pwede na sa kanya na gawin itong 2 rakaa at pwede na rin sa kanya na hindi mag-fasting. Pero babayaran niya after Ramadan. So, ilan nga ba ang dapat na layo? Qala Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, amma miqdaru safar alladhi yuqsaru fihi wa yuftiru, yaqsuru fihi wa yuftiru. So, sabi ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ang distansya, ang layo ng travel na pwede mo lang paiksiin ang lahat ng 4 na rakaa at pwede ka na rin hindi mag-fasting, ibig sabihin, babayaran mo pa rin yung fasting pero hindi ka na obliga na mag-fasting sa araw na kasi nasa travel ka. Ay nagkaroon dito ng opinion ang ating mga ulama. Famadhabu Malik wa Shafi'i wa Ahmad annahu masirata yawmaini bisayril ibili wal aqdam. Ang pananaw ng Malikiya, ni Imam Malik, ni Imam Shafi'i, ni Imam Ahmad bin Hanbal, na pwede ka na magpaiksi ng sala. O gawin mo ng kasran ang sala kapag ang layo ng paglalakbay mo ay tinatakbo ito ng 2 araw yung pupuntahan mo. Kapag tinakbo ito ng 2 araw sa pamagitan ng kamilyo, unang paglalakad po. So pag nilakbay mo yung pupuntahan mo, at 2 days yan, traveler ka na. Aw huwa 16 parsakhan aw mayuqaribu 80 kilometer. O kaya ay 80 kilometers. Yan po yung pananaw ng ilan sa mga ulama. Aw kama bayna Makkah wa Usfan. O kaya ay pagitan ng Makkah at Usfan. O kaya ay pagitan ng Makkah at saka Jeddah. Yan ang pananaw ng karamihan sa mga ulama, 80 kilometers. So, pananaw nila yan. Ito ay wala naman matitibay talaga na dalil. Qala Abu Hanifa rahimahullah, masiratu 3 ayamin. Kailangan daw, ang paglalakbay mo daw ay aabutin daw ng 3 days, 3 araw daw, bago ka daw pwedeng magpaiksi ng salaw, kasran. Waqala ta'ifatun min as-salafi wal khalafi. Ang ilan naman sa mga opinion ng mga sinaunang matutuwid ng mga tao at mga huling mga ulama, bal yuqsaru wa yuftiru fi aqalli min yawmayn. Bagkus pwede na siyang
magpaiksi ng sala, gawin ng kasran, pwede niyang i-break ang fasting, mas mababa sa 2 araw. Which is ito yung pananaw ng karamihan sa ulama, pwede pa daw kahit mababa sa 2 araw na yan. Wahada qawlun qawi. At yan ay pananaw na malakas. فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعرفة ومزدلفة ومنى يقصر الصلاة. Dahil naitala ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsala siya sa Arafah, sa Muzdalifa, sa Mina, na pinapaiksi niya ang sala na napakalapit ito sa Makkah. Napakalapit sa Makkah nung ginawa niya yan. Wa khalfahu ahlu Makkah wa ghayruhum yusalluna bi salatihi. At nasa likuran niya ang mga taga-Makkah. Nasa likuran niya ang mga taga-Makkah. Napakalapit sa Makkah ang Muzdalifa, ang Mina. Napakalapit ang Arafah. Napakalapit ito sa mga taga-Makkah. Nagsala sila sa likuran ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Wa ghayruhum yusalluna bi salatihi, at nagsasala sila sa sala ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Lam ya'mur ahadan minhum bi itmami salah, at wala siyang inutusan ni isa sa kanila na kumplituhin ang sala. Wala siyang inutusan sa kanila na kumplituhin ang sala. Shaykhul Islam yuqawi qawla man qala, si Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ay pinagtitibay niya ang pananaw ng nagsasabi annahu la hadda lis-safar alladhi yubahu al-qasru wal-fitru fihi, na walang particular na distansya o ilang kilometers na pwede ka nang magpaiksi ng salat, pwede mo nang i-break ang fasting mo. Wala pong dalil na pwede nang gawin yan. Ay wala pong dalil na gaano kalayo na kung saan pwede ka na magkasar, kundi basta bal kullu ma kana safaran fi urfin nas, kundi lahat ng travel na nasanayan ng mga tao. Kumbaga, sa urfin nas, sa tradisyon ng mga tao, sa paniniwala nila na, uy, malayo na yan, traveler ka na. Jaz al-qasru fihi wal-fitr, ay pwede ka nang magpaiksi ng sala, pwede mo nang i-break ang fasting mo. Liannahu lam ya'ti tahdidu lil masafati fil kitabi wa sunnah. Lam ya'ti tahdidun lil masafati fil kitabi wa sunnah. Di wala naman pa talagang dalil na pag umabot ka sa ganito, pwede mo na paiksi ng sala, pwede ka nang kumain. Wala sa Quran, wala rin sa Sunnah. Kaya ang original, kapag ikaw ay traveler at ibig sabihin, walang particular na distansya kung gaano kalayo na ikaw ay matatawag ng traveler. Basta ang mahalaga, ang biyahe mo na yun ay malayo. Kasi wala naman dahil sa Quran at Sunnah, ang nagkaroon lang ng pagkakaiba-iba yung nilalakbay ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya yung ibang mga ulama, sabi nila ganito kalayo, ganito kalayo. So nagkataon lang na ganun kalayo yung nilakbay ng propeta sallallahu alaihi wasallam, pero wala siyang sinabi na pag naglakbay kayo ng ganito kalaki, pwede na kayo pagpaiksi ng sala. Wa idha shakka al-muslimu huwa hal wa muqimun aw musafir, pero ang tanong, kapag ang traveler o ang isang Muslim ay nagdududa, ano ba, traveler ba ako? Hindi. Fal aslu al-iqamat hatta yatahaqqaq as-safar walihtiyatu an yutimma as-salah. Sabi na, ano ba, traveler pa ba ako? Hindi. So, hindi siya sigurado, ang original ay hindi ka traveler. So, kapag ikaw ay nagsala, ay kumpletuhin mo ang sala mo. So, abangan natin ang susunod na karugtong ng talakay natin kaugnay sa batas ng traveler na dapat malaman ng isang biyahero o isang Muslim. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.